Magandang araw po sa inyo at sa masugid na tagapakinig ng channel mo, Miss Callie. Matagal ko na talagang gustong isulat ito, pero siguro ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob para gawin to. Ako nga pala si Grace. Hindi ko ho tunay na pangalan. 34 anyos. Simpleng misis. May isa kaming anak ni Rod, ang mister ko. Hindi niya rin po tunay na pangalan. Magsasampung taon na kaming kasal. Mabait siyang tao. Responsable, hindi sugarol, hindi lasenggo. Kaso, may isang bagay lang talaga na matagal ko nang hindi nararamdaman. Yun ang lambing at init ng kanyang pagmamahal. Alam niyo ba yung pakiramdam na parang kasama mo siya, pero ang layo-layo niyo sa isa't isa? Parang magkaibigan na lang kami sa loob ng bahay. Dati, halos di kami maawat sa lambingan, gigil at pagkasabik sa isa't isa. Pero ngayon, ni halos hindi ko na ho matandaan kung kailan kami huling nagtabi sa kama. Lagi raw siyang pagod. Laging may iniisip. Laging next time ang naririnig ko sa kanya. Naisip ko na lang, paano naman ako? Babae rin naman ako. May damdamin. May pangangailangan. May puso at katawan na naghahanap rin ng haplos galing sa asawa. Hindi ko naman hinihingi araw-araw. Pero sana kahit minsan, maramdaman ko pa rin na gusto niya ako. Hanggang sa isang araw dumating si Kaloy. Binata pa. Mga 22 pa lang siguro ang edad. Pinsan siya ng kapitbahay naming si Aling Linda. Nakiusap ang ginang kung pwede raw muna siyang tumira sa likod bahay namin habang nag-aaral sa TESDA. Sabi ko naman, sige. Walang problema. Basta't marunong sa gawaing bahay, ayos lang. Aaminin ko, unang kita ko palang ho sa binata. Medyo nahiya na ako sa kanya. Gwapo kasi ito. Maporma, medyo moreno, may abs, laging pawisan sa gawaing bahay. At isa pa, ang bait niya. Yung tipong marunong gumalang, laging may po at opo. Pero syempre, inalis ko agad yung maling nararamdaman ko para sa kanya. Iniisip ko baka epekto lang yun ng matagal ng panlalamig ng asawa ko sa akin. Pero habang tumatagal, lalo akong nilalapitan ng kasalanan. Tuwing umaga, si Kaloy kasi yung unang gumigising. Pagkakape na siya, minsan pinagtitimpla niya rin ako. Ta Grace, gusto mo po ng kape? Sabay ngiti niya. Yung may dimples pa. Ewan ko ba pero kinilig ako nung oras na yon. Napamura nga ako sa isip ko eh. Isang araw habang naglalaba ako sa likod ng bahay, napansin kong sira yung gripo. Tinawag ko agad si Kaloy. Pakicheck mo naman to Kaloy, malakas yung tagas eh. Lumapit siya. Nakayuko sa harapan ko habang inaayos yung tubo. Doon ko lang napansin kung gaano katipuno ang binata. Nakasando lang siya nung time na yun at medyo basa pa ng pawis. Tapos napatingin siya sa akin bigla. Sabay sabing, "Nga pala, may problema po ba kayo? Pansin ko kasi parang ang lungkot-lungkot niyo palagi." Nagulat ako sa tanong niya. Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin. Pero sa totoo lang, gusto kong magkwento. Gusto kong ilabas lahat ng nararamdaman kong lungkot, galit at pangungulila. Wala Kaloy, pagod lang siguro, sabi ko na lang. Pero, ang ganda niyo pa rin pala kahit mukhang pagod, muli niyang sagot. Sa puntong yun, hindi ko na kinayang magpigil ng damdamin. Ginitian ko siya, pero yung mata ko, parang may sinasabing pahiwatig. Hindi ko man diretsahang sinabi, pero naramdaman ko na parang nakuha niya.
Simula noon, naging iba na ang tingin ko sa kanya at sa tingin ko, ganun din siya sa akin. Parang may koneksyon kami. Madalas na rin kaming magkasabay mag-ayos ng mga gamit, magluto, magkwentuhan, habang tulog o nakatutok sa cellphone ang mister ko. Dumating ang isang gabi, maulan, brown out, wala ang mister ko. Nag-overtime ito nung gabing yun. Ako naman, nasa kusina at nag-aayos ng kandila. Biglang dumating si Kaloy, basa siya ng ulan. Tita Grace, baka pwede po ako magpatuyong muna dito. Tumuloy siya sa loob. Nanginginig pa kaya parang naawa ako. Magpalit ka na ng damit, baka magkasakit ka. Sabi ko at inabot ko yung lumang t-shirt ng mister ko. Pagkatapos niyang magpalit mula sa CR, hindi ko alam kung saan ako titingin. Ang lakas ng kabog ng puso ko. Tumahimik ang paligid ng mga oras na yon. Walang TV, walang ingay, kundi tunog ng ulan. Tinitigan ko siya sa mata. Tumingin din siya sa akin. Tita, mahinang sabi niya. Alam ko hong mali pero may gusto talaga ako sa inyo eh. Dagdag pa niya. Para akong binuhusan ng maligamgam na tubig. Pero mas lumala lalo nang hawakan niyang kamay ko ng punong-puno ng lambing. Napaisip tuloy ako na may mga tao talagang dumarating sa tamang panahon ng kahinaan mo. At minsan, hindi mo alam kung ito ba ay tadhana o tukso lang talaga. Pagkatapos niyang aminin na may gusto siya sa akin, hindi ko alam kung iiwas ba ako ano. Pero ang isip at katawan ko parang may sariling buhay. Imbis na magalit, imbis na sabing hindi yun tama, ang nasabi ko lang ay, Kaloy, hindi ko alam. Lumapit siya sa akin at hinawakan muli ang kamay ko. Hanggang sa tuluyang dumapo ang halik niya sa labi ko. At sa puntong yun, parang may kuryenteng dumaloy mula sa palad ko hanggang sa puso ko. Sorry po kung makulit ako, pero hindi ko rin po sinasadyang nararamdaman ko sa inyo. At hindi ko rin po kayang itago. Niyakap niya ako. Alam niyo yung yakap na walang bahid ng kabastusan. Basta't maigpit na yakap lang na parang sinasabi, nandito lang ako. Kaya hindi ko siya tinulak nung mga oras na yun. Wala akong lakas o baka ayoko rin talaga. Sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, naramdaman kong babae ulit ako. Nagpatuloy ang katahimikan ng oras na yun. Ulan lang ang maririnig. Hinawakan niya yung pisngi ko. Tiningnan niya ako ng matagal sa mata. Hayaan niyo po ako. Kahit sandali lang. Kahit ngayon lang. Sabi niya. Hindi ako tumutol. Napapikit na lang ako ng mga sandaling yun. Hanggang sa mapakagatlabi na lang ako ng tuluyan sa isang haplos na unti-unting sumisira sa aking katinuan. Nang biglang marinig kong may bumukas na pinto sa bahay. Nataranta ko. Dumating ang mister ko. Basa ang sapatos, may dala pang plastik ng tinapay. Anong meron dito? Tanong niya agad na nagpakunot sa noo. Mabilis na lumayo si Kaloy. Ako naman diretso sa lababo. Kunwari naghuhugas ng baso. Pero bakas ang kaba ko dahil munti ka na kaming mahuli. May sira lang yung ilaw. Kanina. Nagpa-check lang ako kay Kaloy, brown out eh. Palusot ko. Tahimik lamang si Rod sa naging sagot ko. Tumingin siya kay Kaloy. Tapos diretso siya sa kwarto. Parang walang nakita. Si Kaloy naman, mabilis na lumabas ng bahay. Mukhang natakot. Hindi ko alam kung naniwala ang mister ko sa palusot ko. Dahil wala siyang sinabi. Kinabukasan naman, hindi siya galit, pero mas tahimik. Hindi siya nagtatanong, hindi rin siya umiimik. Para kaming mga multo sa loob ng bahay. Para sa akin, mas masakit pa yun kaysa sa sigawan. Yung tipong parang wala siyang pake
kung may nahuli man siya o wala. Para bang wala na talaga akong halaga sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, hindi ko na nakita si Kaloy. Sabi ni Aling Linda, pinabalik daw muna sa probinsya. Hindi ko alam kung dahil sa gabing yon o may iba pa. Basta na lang siyang nawala nang hindi nagpaalam. Doon ko lang na-realize, hindi lang pala ako ang nasaktan sa pangyayari. Pati yata si Kaloy. Isang gabi habang nanonood ako mag-isa ng TV, nilapitan ako ng mister ko. Grace, sabi niya, may problema ba tayo? Hindi ako agad nakasagot. Kasi sa totoo lang, oo, ang daming problema. Pero ngayon lang niya tinanong. Rod, matagal mo na akong hindi kinikubuan. Hindi kinakausap ng maayos. Parang hindi mo ko asawa. Saad ko. Tumingin siya sa akin. May lungkot ang mga mata niya. Akala ko, ayos lang eh. Akala ko, sapat na yung ginagawa kong paghahanap buhay. Akala ko ikaw yung tipo ng asawang hindi naghahanap ng lambing. Sabay kaming napabuntong hininga. Rod, asawa mo ko. Hindi ako kasambahay. Hindi ako kahoy. Tao ako. Babae ako. At may pangangailangan din ako. Tumahimik kami pareho. Hanggang sa tumayo siya at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko. At sa tagal ng panahon, ngayon lang niya ulit yun ginawa. Sorry Grace. Bulong niya. Sorry talagahan. Nag-iyakan kami nung time na yun. Parang pelikula. At sa likod ng luha ko, biglang sumagi sa isip ko si Kaloy. Hindi ko alam kung mahal ko na ba siya o kung naging tulay lang talaga siya para matauhan kami ng asawa ko. Sa puso ko, hindi ko maipagkakailang may naramdaman na talaga ako kay Kaloy. Pero mas malalim ang sugat ng pagsasama naming mag-asawa na kailangang gamutin. At doon, napagtanto kong minsan pala, ang mga tuksong dumarating ay hindi para sirain kaagad ang relasyon, kundi para ipamuka kung gaano na ito nasira. Matapos ang gabing iyon na nag-ausap kami ng asawa ko, aaminin ko, parang may konting pagbabago. Nagsimula siyang maging maalalahanin ulit. Tuwing uuwi ako galing trabaho, may handa ng pagkain. Minsan, hinahatid pa niya ako sa terminal. Naging sweet siya ulit. Parang gusto niyang bumawi. Parang gusto niyang habulin lahat ng taon na naging malamig siya. Pero alam mo ba, kung anong hindi niya binanggit kahit minsan? Si Kaloy. Na hindi siya nagtanong kung ano yung nakita niya nung gabing umuwi siya. Na hindi niya tinanong kung ano ko. Ang lalaking yon. At bakit kami magkalapit? Parang gusto niya nalang limutin lahat at mag-move on. Hanggang isang araw, nag-message si Kaloy sa Facebook. Kumusta na po? Sorry kung bigla akong nawala. Pinabalik kasi ako ni nanay sa probinsya, pero araw-araw ko pa rin po kayo naiisip. Message niya sa akin. Nalaglag ang puso ko nang mabasa yon. Sa gitna ng pag-aayos namin ng asawa ko, heto ang binata at nagparamdam ulit. Naisip ko na lang, ang hirap pala talaga kapag dalawang puso ang dumudugtong sa atin. Isa, asawa natin, nakauna-unahan nating minahal. Kasama natin sa hirap, pero matagal ka nang iniwang emosyonal. Ang isa naman, ang taong dumating sa panahon ng kahinaan natin. Nagparamdam ng lambing, ng kilig, at nagpaalala sa atin na babae ka pa rin pala. Pero mali, diba? Mali pa rin. Kahit anong paliwanag, mali. Kaya ang tanong ko ngayon, masama bang naging masaya ako kahit sandali sa piling ng iba? Hindi ko na sinagot si Kaloy, pero hindi ko rin siya binlock. Nandun lang siya, naghihintay, minsan nagkukumustahan kami. Pero hindi ko siya pinapalapit ulit. Hindi dahil ayoko, kundi dahil ayokong bumigay na naman. At ang mister ko, sa kabila ng pagbabago, ramdam ko pa rin yung takot niya. Yung takot na baka bumalik ako sa dati. Kaya naging overprotective siya.
Laging nagtatanong kung nasan ako, sino ang kasama ko, anong oras ang uwi ko. Gusto kong sabihin sa kanya na wala naman akong balak mangaliwa ulit. Pero siguro, may lamat na rin talaga. Hindi ko rin siya masisisi. Kaya eto ako ngayon. Nasa gitna ng dalawang mundo. May isang gabing mag-isa ako sa kwarto. Nag-iisip ako habang yakap ang unan. Napaluha ako. Hindi dahil sa konsensya, kundi dahil sa pagkalito. Hindi ko na kasi kilala ang sarili ko. Ako ba yung misis na nagkulang kaya pinabayaan? O ako ba yung misis na napuno na kaya sumuko? Ako ba yung babaeng marupok? O tao lang din na nakaramdam ng pangungulila? Noong isang linggo, dumaan si Kaloy sa bayan. Tumawag siya sa akin. Pwede po ba kitang makita? Kahit saglit lang. Gusto ko lang makausap ka, Grace. Yun ang unang beses na tinawag niya ako sa pangalan ko lang. Napaisip ako. Pero sa huli, nagdesisyon akong makipagkita. Nagtagpo kami sa simbahan. Doon kami unang nagkita ulit. Mata sa mata, wala na yung dating kilig. Pero may bigat. Para kaming dalawang taong minsang naging masaya. Pero alam naming hindi namin kayang ipagpatuloy. Alam kong hindi ako dapat umasa. Pero sana kahit papaano, naging parte ako ng dahilan kung bakit pinili mong lumaban sa asawa mo. Napaluha ako. Tumangulang ako sa kanya. At pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, siya na mismo ang lumayo. Wala nang halik at wala nang yakap. Binitawan na niya ako. Ngayon ay nandito pa rin ako sa mister ko. Pilit na inaayos ang nasira. Unti-unting binubuo namin ang tiwala sa isa't isa. Pero sa bawat hakbang, bit-bit ko pa rin ho ang tanong. Tama ba na piliin ko si Rod dahil siya ang asawa ko? O mas tama bang pinili ko siyang patawarin kahit hindi niya inamin ang lahat? O dapat ba akong lumayo sa kanilang pareho para buuin muna ang sarili ko? Miss Callie, hindi po ako perpekto. Tao lang din po ako. At sa mundong punong-puno ng panghuhusga, naisip kong ilabas lahat ng saloobin ko sa channel nyo. At gusto ko pong humingi ng payo sa lahat ng nakikinig ng aking kwento. Kung kayo ho ba ang nasa sitwasyon ko, ano ang gagawin nyo? Hanggang dito na lamang po at lubos na umaasa. Grace.